Ang pagbagsak ng Inglaterra, ang himala ng Maynila, ang pagsisiwalat ng BBC reporter sa lihim ng perpektong tag-init ng Pilipinas. Tila ba ang Pilipinas sa kasalukuyan ay nasa ibang planeta, hiwalay sa buong mundo? Sa gitna ng mapangwasak na init na pumalo sa mahigit 42 degrees Celsius sa Inglaterra, kung saan bumagsak ang infrastruktura at sunod-sunod na inaatake sa init ang mga mamamayan, isang video ang dumating sa DBC headquarters na nagpasindak sa Europa. Ang ipinapakita dito ay mga taong taga Maynila na umiinom ng malamig na iced coffee ng may kagaanan at eleganteng mukha na tila walang kinalaman sa matinding init. Ito ay fake news. Hindi maaaring mangyari ito sa iisang mundo. Galit na bulalas ng isang veteranong BBC reporter na agad na pumunta sa Pilipinas upang ibunyag ang sinungaling na imahe nito. Ngunit ang naghihintay sa kanya, paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay isang shock ng sobrang lamig na hindi niya sukat akalain. Habang tinalo ng init ang mga mauunlad na bansa, bakit tanging ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Sa likod nito, nakatago ang matibay na determinasyon ng Pilipinas na natutunan mula sa nakaraang trahedya na protektahan ang mga mamamayan nito. Sa gitna ng disaster ng matinding init sa buong mundo, tanging ang Pilipinas lang ang naiiba. Nagulantang ang buong Europa sa ipinakitang video ng reporter. Ngayon, bumabagsak ang Inglaterra sa pinakamasamang tag-init sa kasaysayan. Dahil sa matinding init, natunaw ang mga riles sa London, naparalisa ang mga paliparan, at libu-libong tao ang na-stranded. Ngunit sa eksaktong oras na iyon, ang mga mamamayan ng Maynila ay naglalaro sa labas na parang nalimutan na ang tag-init. Ang mga taga-Europa na nakakita sa video ng Pilipinas ay lubos na nabigla, nagtataka kung ito ba ay nangyayari sa iisang mundo. Dahil dito, isang BBC climate specialist reporter ang nagmadaling umalis patungong Maynila upang ibunyag ang katotohanan ng Pilipinas. Para itong paraiso sa Pilipinas. Mayroon palang bansang ganito kalamig. Talagang kahanga-hanga ang Pilipinas. Kailangan ko talagang magdala ng jacket saan man ako magpunta. Pagdating sa Maynila, ang unang nakita ng BBC reporter ay nagpatigas sa kanya. Ano kaya ang katotohanang nagpahinto sa kanyang hininga? Teka muna, bago mo panoorin ang video, ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ang nangyayari ngayon. Sa sandaling sumigaw ako sa kamera, ang bayan ng London sa likod ko ay nasusunog. Hindi, mas tumpak. Ito ay natutunaw. A 42 degrees Celsius. Ito ang pinakamataas na temperatura sa kasaysayan ng pagmamasid sa panahon ng Inglaterra. Ako si Emily Stone, isang BBC Climate Disaster Specialist Reporter. Sa loob ng 20 taon, nag-report ako tungkol sa mga sakuna sa mundo, ngunit iba ito. Dahil ang London mismo, kung saan ako nakatira, ang bumagsak, ang asphalt ay kumukulo. Napakalagkit kaya dumidikit ang talampakan ng sapatos ko. Bawat hininga ko, tila nasusunog ang aking baga. Mga mamamayan ng London, huwag kayong lalabas. Sa gitna ng broadcast, nasuka ako. Ako, na nagtiyaga sa matitinding sitwasyon sa loob ng 20 taon. Sa sandaling iyon, biglang natumba ang kameraman na katabi ko. Teka, teka. Agad kong pinahinto ang shooting at tumawag ng emergency na ambulansya, ngunit puno na ng natutumba ang mga kalye at ang mga ambulansya ay saturated na. Isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyayari sa King's Cross Station, natutunaw ang mga riles. Bakal. Natrap ang mga tren sa riles at hindi makagalaw. Ang mga pasahero ay sumisigaw ng tulong sa mga bintana. Ang runway ng Heathrow Airport ay bitak-bitak na rin. Sunod-sunod na kinansela ang mga flight. Ang loob ng paliparan ay isang kaguluhan. Libo-libong pasahero ang sunod-sunod na natumba sa waiting area na naging isang steam room dahil sa sirang aircon. Natutumba ang mga tao sa iba't ibang sulok ng bayan. Tulong! May natumba rito! Hindi mapigilan ang mga sigaw. Ang siren ng ambulansya ay bumalot sa buong London. Ang kalapit na cafe na pinaglikasan ko ay impyerno rin. Nasira ang aircon, at ang temperatura sa loob ay lumampas sa 40 grads. Isa-isa nang nagsimulang matumba ang mga customer. Nakakabaliw. Nangyayari ito sa London.
Ang crew ng cafe ay sumigaw habang nagbibigay ng ice water sa mga tao. Ngunit agad na natunaw ang yelo at naging mainit na tubig. Mas malala ang sitwasyon sa subway ng London. Ang platform sa ilalim ng lupa, na kadalasan ay malamig, ay naging sauna. Sunod-sunod na natumba ang mga tao habang naghihintay sa platform. Ihihinto na ang operasyon ng subway. Nang umugong ang anunsyo, nagpanik ang mga tao. Dahil sa takot na hindi na sila makakauwi. Naging mas malupit ang sitwasyon pagsapit ng gabi. Nagsimulang maging unstable ang power supply. Dahil napakaraming tao ang sabay-sabay na nagbukas ng aircon. Brownout, umalingawgaw ang mga sigaw sa iba't ibang lugar. Ang mga tao sa mga area na nawalan ng kuryente ay talagang hindi mabubuhay. Sa gabi na umaabot pa sa tatoan 5°C, hindi ako makatulog sa gabing iyon kahit binuksan ko ang bintana at nagpaikot ng bentilador. Tanging mainit na hangin lang ang pumapasok. Kinaumagahan ganap nang nag-iba ang London. Nagkaroon ng mga sunog sa iba't ibang lugar. Ang tuyong damo ay nagsimulang magliyab ng kusa. Nasusunog ang London. Pinalakas ng mga bombero ang kanilang pagsisikap sa pagpatay ng sunog, ngunit kulang sila sa lakas. Dahil ang mga bombero mismo ay natutumba dahil sa matinding init. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang sakuna sa klima na matagal na naming binalaan ay naging totoo na. Bumagsak ang London, ang Inglaterra, at ang buong Europa. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Ting! Isang mensahe mula kay James, isang fellow reporter na na-assign sa Maynila. May nakalakip na video file. Sa sandaling iyon, naiinis ako. Ano itong ipinapadala niyang video sa ganitong sitwasyon, ngunit nanaig ang curiosity. Sana naghihirap din ang Maynila sa init. Iyon kasi ang akala ko sa buong mundo. Sa sandaling i-play ko ang video, hindi ako makapaniwala. Ano ito? Ito ay Rizal Park, Luneta. Ngunit hindi iyon ang parke na alam ko. Malakas na umaagos ang tubig mula sa malamig na fountain. Sa paligid nito, tumatakbo ang mga bata habang tumatawa. Mama, ang lamig ng tubig. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata. Ang mga magulang ay nakaupo sa bench ng may kagaanan, pinagmamasdan ang kanilang mga anak para itong tanawin mula sa paraiso. Mas nakakagulat pa ang sumunod na eksena. Sa terrace ng cafe, ang mga tao ay umiinom ng iced coffee ng may kagaanan. Sa labas, sa London, matutumba ka na kahit 5 minuto lang sa labas. Ito ay fabricated na video. Sigurado ako, bulong ko sa aking sarili. Ngunit ang mga ekspresyon ng mga tao sa video ay napakagaan. Inulit ko ang video. 5 beses ko itong pinanood. Bawat panood, mas lalo itong hindi ka panipaniwala. Habang kami ay hindi man lang makahinga, sila ay tumatawa ng may kagaanan. Naramdaman ko ang galit dahil hindi ko ito maintindihan. Posible ba ito sa iisang mundo, sa iisang time zone? Dali-dali kong tinawagan si James. James, totoo ba ang video na ipinadala mo? Oo naman. Totoo. Emily, impyerno daw sa London. Dito, para talagang paraiso. Nag-report ako sa fountain area ng Luneta. Ilang degree Celsius ang temperatura sa Maynila ngayon? Mga 32°C. Pero dahil perpekto ang aircon, hindi mo mararamdaman ang init. Arctic level sa bawat gusali. Kung 32°C, dapat ay mainit kaya may kakaiba. Nagtanong ulit ako. Kumusta ang LRT-MRT? Sobra ang lamig. Masyado pang malamig. Kailangan magdala ng long sleeves. James, hindi ka nagbibiro, 'di ba? Emily, bakit naman ako magsisinungaling? Iba talaga ang mundo rito. Hindi maikukumpara sa London. Ibinaba ko ang telepono at nakaupo ako ng tulala. Dahil hindi ko talaga maintindihan. Hindi ito maaring mangyari. Kailangan kong kumpirmahin mismo. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Pupunta ako sa Maynila. Susubukan kong kumpirmahin sa sarili kong mata. Habang nagpapareserve ng flight sa NAIA, patuloy akong nagdududa. Baka naloloko lang ako. Sigurado akong naghihirap din ang Maynila tulad ng London. Nagpapalaki lang si James.
ngunit mas malaki ang curiosity. Ang instinct ko bilang reporter sa loob ng 20 taon ay nagsasabing may kakaibang nangyayari. Emily, baliw ka ba? Sa ganitong sitwasyon, pupunta ka pa sa Pilipinas? Tinangka akong pigilan ng mga kasamahan ko, ngunit wala silang nagawa dahil nagdesisyon na ako. Habang nag-iimpake, pinanood ko ulit ang video. Ang malamig na fountain sa Luneta, ang tawanan ng mga bata, ang mga eleganteng tao sa cafe terrace. Talaga bang posible iyon? Pagdating ko sa NAIA, laking gulat ko. Ha? Ano ito? Pagbukas ng pinto ng eroplano, sinalubong ako ng malamig na hangin. Iba ito sa mainit na hangin ng London. Mas lalo akong nagulat pagpasok ko sa airport terminal. Yelong aircon. Hindi, talagang parang yelo. Pagod ako mula sa 12 oras na flight, ngunit nagising agad ako. Tumingin ako sa paligid. Ito ba talaga ang airport? Ang mga tao ay naglalakad ng napakagaan. Walang sinuman ang mukhang pagod sa init. Sa halip, ang ilan ay nakasuot ng long sleeves. Nagtanong ako sa isang airport staff. Hindi ba sobrang lakas ng aircon dito? Ah, taga-ibang bansa po pala kayo. Ganyan talaga sa Pilipinas. Kailangan laging malamig sa loob tuwing tag-init. Sabi ng staff na parang normal lang iyon, na para bang ito ang pamantayan sa buong mundo. Laking gulat ko ulit nang sumakay ako sa LRT, MRT. Kung ang subway ng London ay sa una, ito ay refrigerator. Kakaiba. Talagang kakaiba. Bulong ko sa sarili. Nakita ko ang isang Filipina na nakaupo sa tabi ko, naglalabas ng manipis na cardigan at isinuot iyon. Malamig po ba sa loob? Nagtanong ako gamit ang translator. Opo, medyo malamig po sa tren. Ganyan po lagi tuwing tag-init. Malamig po? Ang tren. Narinig ko ba ng tama? Pagdating ko sa istasyon at sumakay ako sa taxi o grab, laking gulat ko ulit. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng hangin ng Arctic. Kuya, parang sobrang lakas po ng aircon ninyo. Ah, taga-ibang bansa po pala kayo. Ganyan po kaming mga taxi dito tuwing tag-init. Ayaw po ng mga pasahero pag hindi malamig. Sabi ni Kuya Driver na parang normal lang iyon. Naka-short sleeves pa siya. Lalo akong nagtaka pagtingin ko sa labas ng bintana ng taxi. Ang mga tao ay naglalakad ng normal sa kalye. Sa kabila ng 32 sensi na panahon. Sa London, dapat lahat ay nagtatago sa lilim. Hindi ba nila nararamdaman ang init? Init? Malamig naman pagpasok sa gusali. Ang bus, MRT, lahat malamig. Dumating ako sa hotel. Pagpasok ko sa lobby, laking gulat ko ulit. Kasing lamig ng yelo. Ang mga hotel staff ay nakatayo ng tahimik, nakasuot ng suit. Mag-check-in po kayo. Mag-check-in po kayo. Nakangiti ang staff habang nagsasalita. Walang pawis sa mukha. Pagpasok ko sa kwarto, mas lalo akong nagulat. Automatikong bukas ang aircon. Tiningnan ko ang thermometer. 20 degrees. 20 degrees. Mas malamig pa sa taglamig. Sinubukan kong buksan ang bintana. Pumasok ang mainit na hangin, ngunit agad itong pinalamig ng aircon. Ito ang unang beses na nakita ko ang ganito kalakas na aircon system. Lumabas ako sa gabi. Mainit nga ang kalye. Ngunit hindi kasing sama ng London. At ang nakakagulat, malamig na hangin ang lumalabas sa lahat ng gusali. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ito ay hindi isang bayan. Ito ay isang cooling kingdom. Para sa mga Pilipino. Ito ay isang normal na pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging malamig sa loob ng bahay tuwing tag-init ay kasing natural ng paghinga. Kinaumagahan, pumunta ako sa Manila City Hall. Gusto kong malaman ang sikreto ng kamanghamanghang cooling system na ito. Pagpasok ko sa gusali ng City Hall, naranasan ko ulit ang perpektong aircon. Ang lobby ay parang taglamig. Ako po si Mr. Garcia, ang Public Information Officer ng Maynila. Galing po pala kayo sa Inglaterra. Masayang sinalubong ako ng opisyal. Magulo po ngayon sa London. Ang mga tao ay natutumba sa init pero dito, parang New World. Nang mangha akong magsalita, tumawa si Mr. Garcia.
Nagulat po ba kayo? Ipapakita ko po muna sa inyo ang cooling shelters namin. Naglabas ng folder si Mr. Garcia at ipinaliwanag. May 1,200 cooling shelters ang Maynila. Lahat ay libre. 1,200 na lugar po? Talaga pong libre. Nanlaki ang mata ko. Sa London, alanganin pa silang magbukas ng aircon. Opo. Sa mga istasyon ng LRT, MRT, barangay halls, public libraries, at malalaking malls. Sinasabi namin, pumasok po kayo kung mainit. Nabigla ako. Ang gobyerno ay nagsasabing, pumasok kayo kung mainit sa mga mamamayan. Pagsilip ko sa bintana, may dumadaan na sasakyan na nagwiwisik ng tubig sa kalsada. Ano po iyon? Iyon po ay road water sprinkler. Kailangan po kasing hindi masyadong uminit ang asphalt. Ilang beses po kayo nagwiwisik. Minsan po sa bawat 2 oras. At iyon pong nakikita ninyong shade doon. May mga smart shade na nakaset up sa iba't ibang lugar. Sinasala nito ang araw at nagpa-mist pa. Mas lalo akong nagtaka. Gaano po karami ang mga pasilidad na ito? Mahigit 3,000 po ang mga shade lang. 3,000. Sa London, mahirap pang makahanap ng isang lilim. Ang lahat po ba ng ito ay pinapatakbo ng buwis? Hindi po ba mabigat sa bulsa ng mga mamamayan? Nagpakita ng seryosong mukha si Mr. Garcia. Noong nakaraang matinding tag-init, marami po ang namatay. Noon po namin napagtanto na ang init ay isa ring natural disaster. Kaya po, ganap naming binago ang aming policy. Pinaluwag namin ang bayarin sa kuryente at sinuportahan ang aircon expenses ng mga nasa low income. Sinuportahan ng gobyerno ang aircon expenses. Sa London, ang mga mamamayan ang nagbabayad ng lahat ng kuryente. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ito ang tunay na developed country. Tinitingnan po namin ang aircon bilang isang right. Ang lahat po ng mamamayan ay may karapatan na makaranas ng ligtas na tag-init. Ang boses ni Mr. Garcia ay puno ng pagmamalaki. May katahimikan ng sandali, dahil napuno ng damdamin ang aking dibdib. Ang galing ng bansang ito ay hindi dahil sa teknolohiya, kundi sa puso na protektahan ang mga mamamayan. Pagkatapos ng ilang araw sa Maynila, may naisip ako. Kumusta kaya ang karatig bansa sa Asia? Nagtanong ako kay James. Kailangan kong pumunta sa karatig bansa at ikumpara. Emily, bakit pa? Napakaganda na sa Pilipinas, ngunit agad na kumilos ang reporter instinct ko. Hindi ako pwedeng umuwi na Pilipinas lang ang nireport. Kaya, pagdating ko sa international airport ng isang karatig bansa, may kakaiba. Bakit ang muggy dito? Hindi kasing lamig ng Maynila ang loob ng airport. May aircon, ngunit maligamgam. Nagtanong ako ng nagmamadali sa isang airport staff. Nasira po ba ang aircon? Hindi po, normal po ito. Sineseryoso po namin ang energy saving, kaya nakaset po sa 28 degrees Celsius. 28 degrees Celsius. Sa Maynila, 22 degrees Celsius. Nagsimula na akong pawisan. Sumakay ako sa tren patungong capital city. Sa sandaling iyon, shock. Ano ito? Ang loob ng tren ay sobrang muggy. May aircon, ngunit halos walang epekto. Lahat ng pasahero ay nagpapaypay. Nahihirapan akong huminga, kaya nagtanong ako sa katabi ko. Nasira po ba ang aircon dito? Parang sobrang init. Taga-ibang bansa po pala kayo. Ganyan po talaga sa bansang ito. Ang energy saving po ay isang virtue. Energy saving ay virtue. Habang nahihirapan ang mga tao, bumaba ako sa istasyon sa gitna ng bayan at ganoon din ang platform sa ilalim ng lupa. Muggy at hirap huminga. Namiss ko ang lamig ng subway ng Maynila. Nag-check-in ako sa hotel at agad na pinalakas ang aircon pagpasok ko sa kwarto, ngunit hindi masyadong lumamig. Parang hindi po gumagana ng maayos ang aircon sa kwarto ko. Pasensya na po. Pakitingnan po ang temperature setting. Dapat po ay nasa 28 to 20. 28 to 20. Hindi po ba pwedeng babaan pa? Sobrang init po. Ang recommended po kasi ng gobyerno ay 28 to 20. Para po sa energy saving. Hindi ako makapaniwala. Nakikialam ang gobyerno kahit sa temperature ng aircon.
Pumunta ako sa isang maliit na noodle restaurant sa gabi. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng mainit na hangin. Welcome po. Masiglang bati ng may-ari, ngunit basang-basa ng pawis ang mukha niya. Ang loob ng restaurant ay parang sauna. Nasira po ba ang aircon dito? Nahihirapan po akong huminga sa init. Nagtanong ako ng nagmamadali. Aircon po? Ah, ventilador lang po kami. Masyadong mahal po kasi ang kuryente. Isang ventilador lang ang dahan-dahang umiikot sa kisame. Iyon lang. Nag-order ako ng noodle. Ngunit nahirapan talaga akong kumain. Dahil mainit na sabaw na. Magi pa ang loob, kaya hindi ko matiis. Ganyan po talaga ang tag-init dito. Nagtiyatsaga po kaming lahat, sabi ng customer sa katabing lamesa. Siya rin ay patuloy na pinupunasan ang kanyang pawis gamit ang tuwalya. Ang pagtitiis po ng init ay virtue. Kumain ako ng kalahati at nagsimula na akong mahilo. Sobrang tindi ng init. Excuse me. Kailangan ko lang lumabas. Tumayo ako, ngunit nasuka ako. Sintomas ito ng heat stroke. Ayos lang po ba kayo? Sobrang pula ng mukha ninyo. Nag-aalalang tanong ng may-ari. Pwede po bang buksan ang aircon? Hindi ko na po talaga matiis. May aircon po kami, pero hindi po namin binubuksan masyado. Masyado pong mahal ang kuryente. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang galit. Bakit tinatawag na developed country ang bansang ito? Ang pag-uwi sa hotel gamit ang tren ay isa ring paghihirap. Magi sa loob ng tren, kaya mahirap huminga. Kahit pagkatapos maligo sa hotel, hindi ako lumamig. Kahit full blast na ang aircon, 22 degrees Celsius lang ang ibinaba. Katanggap-tanggap ba ito? Ganito ba ang bansang tinatawag na developed? Ngunit ito ang realidad. Ang bansang ito ay nagpabaya sa mga mamamayan nito sa init sa ilalim ng pangalan ng energy saving. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil sobrang init. Sa Maynila, natulog ako na may kumot pero dito, hindi ako makatulog kahit may ventilador. Kinaumagahan, sinubukan kong mag-report sa kalye, ngunit hindi ako tumagal ng 10 minuto. Nahirapan akong huminga sa init na umaakyat mula sa asphalt at sa maligamgam na hangin na lumalabas sa mga gusali. Hindi! Talagang hindi ito pwede. Bulong ko habang naghahanap ng lilim. Ngunit ang lilim dito ay hindi kasing lamig ng Maynila. Nagbibigay lang ito ng shade mula sa araw. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito kalaki ang pagkakaiba sa Pilipinas kahit sa iisang Asya. Hindi ko na natiis, kaya agad akong nagtungo sa airport. Nagkamali ako, Pilipinas talaga. Patuloy akong pinawisan kahit habang nag-check-in sa airport. Dahil kulang sa lakas ang aircon ng airport na nakaset sa 28 degrees Celsius. Pagpasok ko sa eroplano, nakahinga ako ng maluwag. Bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Iisang developed country lang, pero bakit iba ang paraan ng pagtrato sa mamamayan? Paglapag ko sa Naya, kusa akong napabulalas ng, "Salamat, ligtas na ako." Pagbukas ng pinto ng airport, binalot ng malamig na hangin ang mukha ko. Mas lalo akong nagulantang nang sumakay ako sa LRT, MRT. Ang 22 degrees sila sa naperpektong aircon ay binalot ang buong katawan ko. Ang hirap sa karatig bansa ay parang isang panaginip. Ibang mundo talaga. Pagdating ko sa istasyon at sumakay ako sa taxi, ngumiti ang driver at sinabi, "Nag-travel po kayo. Siguro po sobrang init doon. Ano po?" "Opo, hindi ko po talaga matiis. Parang paraiso po ang Pilipinas. Dito po talaga ang pinakamagandang lugar para magtag-init. Malamig po kahit saan." Tumango ako sa boses ng driver na puno ng pagmamalaki. Pagdating ko sa hotel at pumasok ako sa kwarto, binalot ng masarap na lamig ang buong katawan ko. Pilipinas talaga ang tama. Natulog ako ng gabing iyon, nakakumot sa malamig na kwarto, at naisip ko, hindi porket iisang Asya, pareho na. Lubos akong natuto. Kinaumagahan pagbalik ko sa Maynila, nagsimula na ako sa mas seryosong pag-report. Pagkatapos kong maranasan ang pagkakaiba sa karatig bansa, mas nakita ko ng tama, maaga sa umaga. Pumunta ako sa fountain area ng Luneta. Iyon ang lugar sa unang video na ipinadala ni James. Talagang kahanga-hanga. Tumatakbo ang mga bata sa pagitan ng mga water stream ng fountain habang tumatawa.
Ang mga magulang ay nakaupo sa bench at pinagmamasdan ang kanilang mga anak ng may kagaanan. Isang tanawin na hindi mo maiisip sa London o sa karatig bansa. Kinausap ko ang isang ama. Ang ganda po na nakakapaglaro ang mga bata sa labas kahit tag-init. Opo, malamig po ang fountain. At may LRT, MRT at cafe sa tabi, kaya pwede kaming lumikas sa malamig na lugar kahit kailan. Naantig ako sa sinabi ng ama. Ito ang tunay na quality of life. Pumunta ako sa isang energy policy expert sa hapon. Ang turning point po ay ang nakaraang matinding tag-init. Marami po ang namatay noong taon na iyon. At nagkaroon ng national awakening. Naging seryoso ang boses ni Professor Dela Cruz. Mula noon, nagsimula ang malaking reforma sa cooling system. Pinalakas ng mga Filipino appliance manufacturer ang kanilang mga high-efficiency aircon technology. Mga kumpanya lang po ba ang nagsumikap? Hindi po. Ganap na binago ng gobyerno ang electricity rate policy. Ang mga power company ay nagawang unahin ang kapakanan ng mamamayan kaysa sa tubo. Ano po ang eksaktong pagbabago? Idineklara po namin ang right to cooling bilang basic right. Tinitingnan po namin na ang lahat ng sektor ay may karapatan na mabuhay ng walang alalahanin sa init. Ipinakita sa akin ni Professor Dela Cruz ang isang chart. Ang aircon penetration rate po ngayon ay 97%. Ito po ang world's highest. Kumpara sa ibang bansa, ang isang karatig bansa po ay nagtiyatyaga sa init ang mga mamamayan sa ilalim ng pangalan ng energy saving. Ganoon din po sa Europa. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko nang maalala ko ang karanasan ko sa London at sa karatig bansa. Iba po ang pag-iisip namin. Kung develop na ang teknolohiya, dapat ay komportable ang mamamayan. Napakagandang pilosopiya. High-efficiency aircon technology, stable power supply, reasonable electricity rate policy. Nagtugma po ang tatlong ito. Naantig ako habang nakikinig sa paliwanag ni Professor Dela Cruz. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang dahilan kung bakit world-class ang bansang ito ay hindi lang sa teknolohiya. Tama. Mas mahalaga kung paano ginagamit ang teknolohiya. Itinuro sa akin ng professor ang labas ng bintana. Ang lahat po ng gusaling nakikita ninyo roon ay space para sa mamamayan. Poprotektahan sila mula sa init. Ang bansang ito ay hindi po nakalimutan ang masakit na alaala at pinrotektahan ang lahat ng mamamayan. Iyan po ang aming pagmamalaki. Napuno ng damdamin ang aking dibdib. Sa loob ng 20 taon ng pag-report sa mga sakuna, ngayon lang ako nakakita ng ganitong bansa. Isang bansa na naghanda ng perpektong solusyon pagkatapos ng sakuna. Nang gabing iyon, gumawa ako ng mahalagang desisyon. Humingi ako ng long-term stay sa DBC headquarters. Editor, gusto ko pang mag-report sa Pilipinas ng 2 buwan. Puwede po ba? 2 buwan? Bakit? Ang Pilipinas po ang future ng sangkatauhan. Kailangan po itong iparating ng tama sa mga tao sa mundo. Kinaumagahan, naghanda ako ng panghuling report sa harap ng fountain sa Luneta. Ito ang magiging pinakamakabuluhang broadcast sa loob ng 10 taon ng buhay ko bilang BBC reporter. Ito po ang Luneta Park sa Maynila. Nagsimulang umikot ang kamera. Sa likod ko, masayang tumatakbo ang mga bata sa fountain. 3 linggo na ang nakalipas, bumagsak ang London sa 42 degrees Celsius na matinding init. Natumba ang mga tao, naparalisa ang power grid, at ang buong bayan ay naging impyerno. Nag-close up sa akin ang kamera. Ngunit dito sa Maynila, ganyan po ang pagpapatuloy ng tag-init na 32 degrees Celsius. Narinig ko ang tawanan ng mga bata. Binago ng bansang ito ang lahat ng system nito pagkatapos ng nakaraang trahedya. Tiningnan nila ang aircon hindi bilang luxury, kundi bilang survival right. Tumingin sa paligid ang camera. Malamig na fountain, eleganteng mga tao, mapayapang pang-araw-araw na buhay. Aircon penetration rate na 97%, 1,200 cooling shelters. Road water sprinkler system. Ang lahat ng ito ay para protektahan ang mga mamamayan. Unti-unting lumakas ang boses ko. High-efficiency aircon ng mga Filipino appliance manufacturer, stable power supply ng mga power company, suporta ng gobyerno sa aircon expenses, nagkaroon ng perpektong pagtugma ang tatlong ito. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi teknolohiya.
Ito ay ang puso na protektahan ang mga mamamayan. Nagluha ako, ang ibang bansa ay pinababayaan ang mga mamamayan sa init sa ilalim ng pangalan ng energy saving. Ngunit ang Pilipinas lang ang naiiba. Mas lalong nanginginig ang boses ko. Ang Pilipinas ang huling destinasyon na dapat puntahan ng sangkatauhan. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng mensahe sa mga kasamahan ko sa London. Maraming dapat matutunan mula sa Pilipinas. Ito ang tunay na developed country. Kitang-kita sa bintana ang night view ng Maynila. Lahat ng gusali ay maliwanag, patunay na perpektong gumagana ang mga aircon. Salamat Maynila. Sa gayon, nagsimula ang pagmamahal ko sa Pilipinas. Ang napagtanto ko pagkatapos ng 3 linggong pag-report sa Pilipinas ay ang tunay na developed country ay hindi teknolohiya o economic power, kundi ang puso na unahin ang mamamayan. Mga kaibigan, kumusta ang video na ito? Ang Pilipinas ay isang bansa na gumawa ng world-class na summer system hindi dahil sa teknolohiya, kundi sa puso na protektahan ang mga mamamayan. Kung naantig kayo sa video ngayon, suportahan po ninyo kami sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment, at pag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.